Good day everyone. Dito ay tuturuan ko kayo kung paano mag-book o gumawa ng appointment o kumuha ng appointment para sa vaccination or certification. Kung ikaw ay kailangan mo ng bakuna para sa yellow fever or polio, i-click mo lang itong vaccination services. Dito ay makikita mo na mayroong yellow fever vaccine multiple dose or polio vaccine. Kung ikaw ay need mo ng yellow fever vaccine, click mo lang itong multiple dose. Huwag kang mag-alala kasi isang dose lang yung makukuha mo. Sa isang vial kasi, para sa 10 tao yon, kaya iisang dose lang kayo sa appointment date ninyo. Kung ito yung kailangan mo ng yellow fever vaccine, click mo lang ito tapos click next. Mag-select ka lang ng location. For example, dito sa Visayas, Robinson's Galleria, Satellite Office. Sa ngayon, wala pang open na slot para sa yellow fever. Hindi pa nag-open as of recording. Kaya back muna tayo. Click natin itong polio. Next, select location, Robinson's Galleria. Ayan, may slot para sa polio. As of recording, may open slot pa dito. Click nyo lang yan, click nyo ito at next. Dito ay importante. Karamihan kasi tinatanong nila, hindi sila makatuloy sa paggawa ng appointment kasi may nakaligtaan sila. Dapat kasi yung may asterisk or ganito na mark, kailangan nyo i-fill up yan. Sample ito. Are you PWD? No, kung hindi, anong country ka? Region, sample dito sa Visayas. Cebu, Barangay Carita, Mabulo. Oh. Pero sa example lang ito pero kailangan nyo ilagay yung details. Pero wag yung masyadong mahaba kasi hindi na magpo-proceed yung pag-appointment nyo. Yung sobrang detail na. Tapos, yung travel information nyo, or leisure or not applicable. Yung karamihan, sinisilik na lang nila itong not applicable para wala na masyadong kinukuha na Kasi kapag separer ka, sinilik mo itong work, tapos separer, hahanapan ka pa ng separer ID niyan, dyan. Para kung wala ka pang SID or separer ID, huwag mo na lang i-click tong work, tapos separer. Not applicable mo na lang. Not applicable. Diba? Nawala. Tapos upload ka dito ng government ID. May pipilian dyan. PRC, Voters ID, GSIS ID, driver's license, postal ID. Kung wala ka lahat yan, click mo lang yung others. Tapos ilagay mo lang yung ID number ng passport mo, kailan na issue, tapos upload mo.
upload, kunwari lang, submit. Example lang yan ha, huwag niyong gayahin yan. Na yung anong in-upload ko dyan. Tapos passport. Tapos para makapag-proceed lang tayo, nilagyan ko ng mga image dyan. Pero sa inyo, ilagay nyo talaga yung detail. Tapos sagutan yung mga tanong na ito. Sa akin, example lang naman to, ino ko lahat yan para makapag-proceed tayo. I-post nyo na lang or basahin yung maigi kung ano yung baka may yes kayo, may allergy kayo dyan, may ganon. Did you bring your immunization card? Pwede mo ino muna yan, tapos diba? Hindi nag-blow tong next kasi may nakaligtaan tayo. Sa ngayon kasi, as of recording, may itong country, 6 na country na nag-outbreak ng polio. Kaya, pwede mong i-select yan or others na lang. Tapos next ka. Dito, parang bine-verify niya ba kung ano, tama ba? May mali ba? Kung may mali, baka or edit information. Pag wala na, next. Confirm mo lang yan. Dito, ang may papayo ko lang, wag na kayong gumamit ng credit card or debit card kasi matagal yung posting. Minsan madali lang naman. Ang may papayo ko, punta kayo dito sa e-money. Piliin yung ClickQ or GCash. Pwede rin naman pili kayo dito sa cash. Piliin nyo itong 7-Eleven kasi yung mga reference number na pipiliin nyo pwede din naman gamitin, bayaran gamit yung GCash. Kasi minsan yung GCash, yung i-generate niya na reference number lampas 15 yata yun, o kaya hindi magpo-proceed. Ang gawin nyo na lang, pag GCash yung pinili nyo, picturean nyo yung QR code, yung hindi putol, tapos bayaran nyo, scan QR code gamit yung GCash ninyo. Hindi ko na lang itutuloy ito para baka makuha ko pa yung slot. Sayang naman, makuha pa to ng mga client. So as of today, as of recording, puputulin ko muna tong recording para sa vaccination. Next video, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-book at gumawa ng appointment patungkol sa certification. Thank you and good day everyone.